Isang magalang na pagbati po sa iyo, Tito Makoy. Ako po si Aston. Laging ang pinakanakakatakot na gagawin ng lalaki ay ang unang pagharap sa tatay ng siyota. Siguro, Tito Makoy, marami ang sasang-ayon sa akin dito sa aking sinabi. Sa panig ko po kasi, laging ito talaga ang pinakang nakakatakot na yugto ng panliligaw. Birthday ng nanay ni Tesla, si Tesla po ay ang siyota ko. Araw ng linggo, wala akong dahilan para hindi pumunta. Kaya ang ginawa ko, Tito Makoy, inaya ko ang kaibigan kong si Rizon. Kasi meron siyang motorsiklo. Ito'y para mas madali at hindi problema ang pagsakay. Lunchtime ang handaan. Nag-aabang na sa akin sa kalsada si Tesla para sa aking pagdating. First time ko po kasi sa kanila, kaya kinakailangang abangan niya ako sa labas ng kanilang bakuran. Pagdating namin, kakaunti lang naman ang tao. Sila lang naman yatang pamilya at merong ilang kamag-anak na naroon. Pagpasok namin sa kanilang bakuran, may nag-iinuman sa isang mesa sa harap ng kanilang bahay. 3 lalaki, mga nakasando lang, at ang lalaki ng katawan. Mukhang mga bodybuilders ang mga ito. Paglapit namin, Tito Makoy, nakita ko pa ang lalaki talaga ng mga kamao. Diyos ko po, parang mga UFC fighters ang mga ito. Papa, ito po si Aston, boyfriend ko po. Tapos ito naman po si Rizon, kaibigan namin. Iyan ang kaagad na pagpapakilala ni Tesla sa akin sa kanyang ama. Magandang araw po sa inyong lahat, Tito. Iyan naman ang wika ko at pagbibigay galang sa tatay ni Tesla at sa mga kaharap nito. Naunang nakipagkamay sa akin ang 2 lalaking kaharap ng tatay ni Tesla. Ayaw naman kasi nila, Tito Makoy, na magmano ako, kaya nakipagkamay na lang. Ang huling kumamay sa akin ay ang tatay ni Tesla. Naku, Tito Makoy, ang bigat ng kamay, ang lakas ng hawak niya. Talagang nasaktan ako ng kaunti, pero hindi lang ako nagpahalata. Hindi ko po alam kung sinadya niya o natural lang yon, dahil nga malakas ang kanyang hawak. Ang mga tao kasing batak sa gym, Tito Makoy, ma-share ko lang po sa iyo, malalakas talaga ang mga iyan. Kung makikipagkamay sa iyo, hindi nila alam na masyado na palang malakas ang pagkakahawak sa iyo. Kahit na di naman nila sinasadya, talagang nasasaktan ka. Kaso po, Tito Makoy, pagtatay ng siyota, siyempre may kasamang takot, kaya aakalain mong sinasadya talaga ang malakas na paghawak sa kamay mo at sinasadyang masaktan ka. O sige, pasok na kayo dyan. Tesla, pakainin mo na yung mga bisita mo. Yan ang wika ng tatay ni Tesla sa siyota ko, Tito Makoy. Ang siyota ko naman, siyempre, todo asikaso sa aming dalawa ni Rizon. Pagkatapos namin kumain, nagpapahinga. Anak, ano ngang pangalan mo? Yan ang tawag sa akin at tanong ng tatay ni Tesla. Ako po, Tito, si Aston. Yan naman, Tito Makoy, ang sagot ko. O, hali kayo rito, harap na kayo sa amin. Yan ang tawag sa amin ni Rizon ng tatay ni Tesla. Nakita ko rin, Tito Makoy, na naglagay pa ang 3 ng 2 pang upuan. Pakaupo namin, Tito Makoy, inabutan kaagad ako ng basong merong tagay. Punong-puno ito, Tito Makoy, ng alak. O ayan, pa-welcome namin sa inyong 2. Yan ang wika ng tatay ni Tesla nang iabot sa akin ang isang basong puno ng alak. Patay, Tito Makoy. Hindi naman ako ganoon kalakas uminom, kaya mukhang ito pa lang po, mananakdown ako ngayon dito. Salamat po, Tito. Yan ang pagpapasalamat ko, Tito Makoy. Ang totoo po niyan, hindi ko naman kayang tunggahin iyon ng isahan lang, kaya ang ginawa ko 3 inuman. Hindi naman sila kumontra at hindi naman nila ako sinabihan kung paano inumin yon. Pero, Tito Makoy, talagang ramdam na ramdam kong uminit kaagad ang aking tainga nang maubos ko ang isang basong alak.
Nung ibinabalik ko na sa kanya ang baso, sige na Aston, ibigay mo na yan sa kasamahan mo para tumagay din siya. Iyan ang wika sa akin ng tatay ng syota ko. Tila yata Tito Makoy ako lang ang sinubok ng ganoon. Palibhasa nga, ako ang boyfriend ng kanyang anak. Sinubok siguro ako kung paano ako magre-react doon sa pagtagay niya sa akin. Kasi Tito Makoy, kinalaunan sa aming pakikipagkwentuhan, mabait naman ang tatay ng syota ko. Masaya nga ang aming kwentuhan. Tinanong niya ako kung nagtatrabaho ba ako o ano ang ginagawa ko. Ako po Tito, estudyante pa lang. Paminsan-minsan po sumasideline bilang promo boy kung nangangailangan ng karagdagang tao ang isang promotion agency ng noodles. Iyan Tito Makoy ang sagot ko kahit na sa totoo lang, ang talagang racket ko Tito Makoy, local escort ako. Pakwento-kwento sa trabaho, lugar, sari-sari, mga kakilalang tao, hanggang sa nabanggit ko ang pangalan ng pinsan kong si Kuya Sulom. Aston, sinong Sulom yung sinasabi mo? Anong apelyido? Yan ang wika ng tatay ni Tisla. Solomon Remar po Tito, pinsan ko po siya. Ito ang sagot ko sa kanya. Kilala pala ng tatay ni Tisla si Kuya Solomon, kaya hiningi niya sa akin ang cellphone number ng pinsan ko. Kasabay na rin yung paghingi niya sa akin ng cellphone number ko. Agad-agad Tito Makoy, tinawagan niya si Kuya Solomon. Naka-loudspeaker ito kaya dinig na dinig ko kung ano ang pinag-uusapan nilang dalawa. Sa kabuuan Tito Makoy, masaya at tagumpay ang unang pagharap ko sa tatay ng syota ko. Success Tito Makoy. Masayang masaya talaga po ako. Mula noon, lagi-lagi na akong pumupunta sa bahay ng syota ko. Sabadong gabi Tito Makoy, pakatapos kong ihatid si Tisla sa kanilang bahay, nung papauwi na ako, aksidenteng nawala ang cellphone ko. Hindi ko po alam kung saan nalaglag, basta nawala noong gabing iyon ang cellphone ko. Kinabukasan, araw ng linggo, may usapan kami ni Tisla na hindi lalabas. Pero Tito Makoy, kinakailangan kong pumunta sa kanila para ipaalam ko sa kanya na nawala ang cellphone ko kagabi. Ang nadatnan ko sa bahay ni Tisla ay si Tito Tabon. Tito Tabon po Tito Makoy, yan ang pangalan ng tatay ni Tisla. Si Tito Tabon nakaupo sa loob ng kubo, umiinom mag-isa Tito Makoy. Nagtataka ako kung bakit. Wala pala si Tisla kasi kasama ng kanyang mga kapatid at ina pumunta sa isang kamag-anak na merong birthday. Ay, tamang-tama Aston. Tamang-tama ang pagdating mo. Halika, inom tayong dalawa. Yan Tito Makoy ang wika ng tatay ni Tisla. Patay na naman Tito Makoy. Baka malasing ako ngayon. Ayon kay Tito Tabon, naiinis raw siya kasi yung mga kaibigan niyang pupunta sa kanila na pagkasunduan na nila, pinaghandaan niya. Pero biglang nagbago ang isip, hindi sumipot ang mga ito. Kaya naman, umiinom siyang mag-isa. At ang aking pagdating ayon sa kanya, tamang-tama raw. Sa aming pag-iinuman Tito Makoy, naitanong niyang muli kung ano ang trabaho ko. Mukhang nakalimutan yata ang sinabi ko noon nung una niya akong tanungin. Ako po Tito, wala pa po akong full-time job kasi po nag-aaral pa lang po ako. Magkaklase nga po kami ni Tisla. Pero po pa-extra-extra ako sa mga probo agency ng noodles. Ito'y kung minsang nangangailangan sila ng karagdagang tao na gagawa ng promotion activities. Totoo ba ang sinasabi mo anak? Sa tingin ko, hindi yan ang trabaho mo. Ito Tito Makoy ang wika ni Tito Tabon na labis ko talagang ipinagtataka. Kasi sa tingin ko Tito Makoy, naamoy niya kung ano talaga ang racket ko. Ay opo Tito, yan po ang trabaho ko. Pero po liban dyan, minsan may mga pagkakataon ding sumasideline ako bilang PR o kaya yung personal representative kung may mga espesyal na bisitang darating
ang mga tanggapan, ako po ang sumasalubong sa airport. Pero po bibihira lang po iyon. Ang kadalasan po talaga sa promo agency. Yan ang wika ko muli kay Tito Tabon. Ikaw naman, Aston, pinapahirapan mo pa yata ang sarili mo. Ang ibig mong sabihin minsan, sumasideline ka ba bilang escort? Yan ang wika at tanong ni Tito Tabon. Ganoon nga po, Tito. Wala na akong nagawa, Tito Makoy, kundi magtapat na lang at aminin na ito. Yan ang gusto ko, Aston. Bakit naman parang nahihiya ka dyan sa trabaho mo? Bakit ikinahihiya mo ang hanap buhay mo na yan? Pasaway ka namang bata ka. Okay lang yan sa akin. Alam mo, hindi ako tumitingin sa kalagayan ng isang tao kung ano ang kanyang trabaho. Ang tinitingnan ko ang kanyang ugali. Alam mo kasi, Aston, nagtrabaho din ako ng ganyan noong kabataan ko. Nasa Manila ako noon. Bago pa kami nagkakilala ng tita mo, alam mo ba, dati akong macho dancer sa Manila. Pero di ko yan tinago sa tita mo noong manligaw ako sa kanya. Hindi ko ikinahiya ang trabahong yan. Kaya naging mag-asawa pa rin kami hanggang sa ipanganak namin itong si Tisla. Nanatili ako doon sa trabaho na yon at noong high school na si Tisla at malalaki na rin ang mga kapatid niya, saka na kami nagpasya ng tita mo na umuwi na dito sa probinsya. Iyan, Tito Makoy, ang paglalahad sa akin ni Tito Tabon. Nagulat talaga po ako sa sinabi niya. Pero ang totoo niyan, hindi rin nakapagtataka kasi sa kanyang edad na mahigit ng 50, matipuno pa rin ang pangangatawan at matikas na matikas pa rin si Tito Tabon. Malakas na malakas, binatang binata ang kanyang kilos. Ngayon, Tito Makoy, na alam na namin na pareho pala ang aming buhay, tila naging kaswal na lang ang aming usapan. Nagkakaintindihan kaming dalawa, malalim na pagkakaintindihan. Kaya naman, parang nawala ang takot ko at para na nga kaming magkaibigan lang na nag-uusap ngayon. Natapos na ang ipinapatayong bahay ng mga magulang ko sa ibang bayan, sa lugar ng mga magulang ng tatay ko. Lumipat na doon ang pamilya namin. Ako, Tito Makoy, palibhasa nag-aaral pa, naiwan ako sa lungsod, umupa na lang kami ng mas maliit na bahay para kahit papaano meron pa rin kaming matutuluyan. Summer vacation noon, nagbakasyon sa Pangasinan si Tesla kasama ang kanyang mga kapatid. Naglalakad-lakad ako sa sentro ng lungsod, biglang merong isang owner type jeep na bumusina at tumigil sa tapat ko. Magandang hapon po, Tito, ikaw po pala. Wika ko kasi nakita ko si Tito Tabon. Pinasakay niya ako, Tito Makoy, sa kanyang owner type jeep at nag-drive. Tumigil kami sa isang inuman. Umorder si Tito Tabon ng beer. Hindi ko gusto yung lugar na pinuntahan namin ni Tito Tabon kasi ang kapaligiran, Tito Makoy, parang uneasy ako. Hindi ako komportable. Ito'y dahil na rin sa itsura at mga kilos ng taong naroon. Ano po kaya kung doon na lang tayo sa bahay? Sa bahay po walang problema kasi ako lang naman po at maganda po tayong dalawa lang ang naroon. Masaya tayong makakapagkwentuhan. Yung pamilya ko po kasi, Tito Tabon, umuwi na doon sa bayan ng magulang ng tatay ko kasi natapos na po yung bahay namin doon. Ako na lang po ngayon ang narito sa lungsod. Iyan, Tito Makoy, ang pagyayaya ko kay Tito Tabon. Pumayag naman siya na doon na lang kami sa bahay. Bago kami umuwi, bumili na kami ng inumin at mga pulutang kalye, gaya ng barbecue, isaw at hotdog. Hard liquor ang iniinom namin kaya pinagpapawisan kami pareho. Ito'y kahit na hindi gaanong maalinsangan. Naghubad ng kanyang t-shirt si Tito Tabon. Maganda pa rin talaga ang hubog ng kanyang katawan. Pasensya ka na, Aston, mainit kaya hinubad ko muna ang aking t-shirt.
Yan ang paghingi sa akin ng paumanhin ni Tito Tabon. Okay lang po Tito, alam niyo po, yung katawan niyo po nakakainggit. Sana ganyan rin ang katawan ko. Yan ang wika ko sa kanya. Tito Makoy, ako talaga napasulyap sa kanyang katawan kasi walang binatbat ang katawan ko kahit na mas bata ako sa kanya. Namamangha din ako kasi napapagalaw niya ang mga muscles niya sa kanyang dibdib. Bakit Aston, gusto mong hawakan? Yan ang tanong niya sa akin. Ay wag na po. Yan ang wika ko sa kanya. Sus naman si Aston, nahiya pa, walang problema. Yan Tito Makoy ang wika sa akin ni Tito Tabon. Sa totoo nga lang po talagang gusto kong hawakan kasi ewan ko po ba, natutokso ako na hawakan iyon. Kasi po gandang-ganda ako sa hugis ng kanyang dibdib. Kaya lang Tito Makoy, tatay siya ng syota ko. At dahil nga Tito Makoy, kitang-kita ni Tito Tabon, naaaliw ako sa ganda ng hugis nito. Kusa na siyang tumabi sa akin. Hawakan mo na, naiya ka pa. Yan ang wika niya sa akin. Kahit na nag-aalangan ako, hinawakan ko ito. Sa sobrang pagkaaliw ko, napatitig talaga ako sa kanyang dibdib. Kitang-kita ko na defined ang mga muscle nito. At sa aking pagtitig, hindi ko sinasadyang nahipo ko ang kanyang dibdib. Di ko alam kung paano ko nagawa iyon. Alam niyo po, natakot ako kasi baka magalit siya. Pero nagulat ako nang sabihin niyang, sige lang kung gusto mo. Yan ang wika sa akin, sabay inakbayan niya na ako. Hindi ko na matandaan kung ano pa ang mga sumunod na naganap sa amin. Basta natagpuan ko na lang na magkadikit na ang mga labi namin. Marahan niyang kinakagat-kagat ang ibaba ng labi ko. Ako naman dahil sa natatangay na ako ng aking pakiramdam at sa aming ginagawa, ginantihan ko na ang kanyang pagkagat sa labi ko. Alisin mo na ang damit mo, ituloy na natin. Ayos ba? Ayos, hindi ba? Yan ang dalawang magkakasunod na tanong niya sa akin. Nawala na rin ako sa aking sarili. Nag-alis na ako ng aking suot. Si Tito Tabon naman, nag-alis ng kanyang pantalon. Ipinaubaya na niya sa akin ang pag-alis nang natitira pang suot niya sa katawan. Pagkatapos nun, inaya ko na siya sa loob ng aking silid. Pag-higa namin, hinawakan niya ang dalawang braso ko. Diniinan ito ng kanyang mga braso. Parang bihag ako ngayon ni Tito Tabon. Siya na ang nagtatrabaho. Ako naman, naliligo lang ang aking katawan sa kanyang mga halik. Ilang sandali ay humiga naman siya, tila baga nagsasabing, ako naman ang magtrabaho. Kaya tinuloy ko ang kanyang ginagawa. Kitang-kita ko Tito Makoy, nasisiyahan din siya. Hanggang sa hinanap ko na ang ibabang bahagi ng kanyang katawan. Nagmerienda ako ng kamuting kahoy. Narinig ko na lang si Tito Tabon. Nag-iingay na siya. Di ko ganap na maintindihan kung ano ang kanyang sinasabi. Nang mapatingin ako sa kanyang mukha, para itong nagsusumamo. Pakiwari ko'y gusto niyang yakapin ko siya kaya yumakap na ako sa kanya ng mahigpit. Tuluyan na kaming nakalimot kung sino kami sa bawat isa. Nakalimutan kong siya ang tatay ng aking syota. Maging siya man, nakalimutan niyang ako ang syota ng kanyang anak. At dahil pareho namin gawain ito, walang duda na napasaya namin ang aming mga sarili. Tito, ano po itong ginawa natin? Pasensya na po, parang sumobra yata ako Tito. Sorry po. Iyan Tito Makoy ang paghingi ko sa kanya ng paumanhin. Ano ka ba? Ginawa natin yun. Pareho tayo. Alam natin ito. Tayo lang ang nakakaintindi ng ating pakiramdam. Kasi tayong dalawa lang naman ang nasa ganitong mundo kaya relax ka lang dyan, Aston. Yan ang wika sa akin ni Tito Tabon.
Medyo Tito Makoy nakampante ako sa kanyang sinabi sa akin. Sadya talagang tama ang kasabihan na pag naumpisa na, nauulit palagi hanggang sa umuulit at umuulit. Ganito kami ngayon ni Tito Tabon. Kasi mula nang magsalo kaming dalawa noong hapon na iyon, lagi-lagi nang nauulit ang aming pribadong oras. Ako naman, gustong gusto ko na rin kasalo si Tito Tabon. Tuwing tatawag siya sa akin na pupunta sa bahay o kaya may pupuntahan kaming dalawa, parang nananabik na rin ako sa kanyang pagdating, nananabik na ako sa aming pagkikita. Tito, ano po ba ito? Di ko po maintindihan. Bakit nagkakaganito ako? Mahal na mahal ko po ang anak nyo, pero mahal na rin kita, Tito. Magulong-magulo ngayon ang isipan ko. Kung hihingin mo sa aking magpaliwanag kung ano ito, aaminin ko po sa iyo, hindi ko kayang ipaliwanag. Iyan, Tito Makoy, ang wika ko kay Tito Tabon pagkatapos ng aming pagsasalo sa pribadong oras. Huwag kang mag-alala, Aston. Hindi mo kailangang magpaliwanag. Naiintindihan kita. Tayong dalawa ang nagkakaintindihan. Tayong dalawa ang nakakaintindi sa kalagayan natin. Alam mo, maging ako rin, hindi ko maipaliwanag kung bakit ganito tayo. Anak ko ang siyota mo, pero ito tayo ngayon magkatabi. Pero di natin kailangang magpaliwanag, hindi mo kailangang magpaliwanag, basta nagkakaintindihan tayo. Ito, Tito Makoy, ang wika sa akin ni Tito Tabon. Sa ngayon, Tito Makoy, pareho na kami ni Tesla nagtapos ng pag-aaral. Si Tesla ngayon nagtatrabaho na sa isang hotel sa lungsod namin. Ako naman, narito ngayon sa Manila. Dito ako namamalagi at dito nagtatrabaho. Kami pa ring dalawa ni Tesla, Tito Makoy, magpahanggang ngayon. At kami pa rin ni Tito Tabon. Paminsan-minsan kasi lumuluwas dito sa Manila si Tito Tabon para sadyaing magkasama kami. Dito kami bumibuelo tuwing dumadalaw siya sa akin. Tito Makoy, sa totoo lang po, magulong-magulo ang isipan ko. Mahal na mahal ko si Tesla, kung pagmamahal ang itatanong mo sa akin. Ayokong mawala sa akin ang aking girlfriend. Pero ganoon din ang aking nararamdaman sa tatay niya kay Tito Tabon. Ayoko ring mawala siya sa akin. Kaya ngayon, Tito Makoy, karelasyon ko ang aking siyota magpahanggang ngayon at karelasyon ko rin ang kanyang tatay, si Tito Tabon. Hanggang dito na lang po, Tito Makoy, ang aking kwento. Sana mapili nyo po at sana magustuhan rin ng iyong mga tagapakinig. Lubos na gumagalang, Aston. Maraming salamat, Aston, sa pagbabahagi mo ng iyong kwento. Pambihira naman ang sitwasyon mo na yan. Mahal na mahal mo ang siyota mo at mahal na mahal mo rin ang kanyang tatay. At wari ko'y nagmamahalan talaga kayong dalawa, ikaw at saka ang tatay ng siyota mo. Ngayon, kung ako ang tatanungin mo kung ano ang dapat gawin dyan, actually ang pinakang tamang gawin dyan ay tumigil kayo, ikaw at ang tatay ng siyota mo. Kasi talagang maling-mali ang pag-ibig nyong dalawa. Kaso, sabi mo nga mahirap, di mo kayang mawala ang iyong siyota at mawala rin ang iyong magiging biyanan, ang kanyang tatay. Pareho mo sila mahal, parehong-pareho ang pagmamahal na nararamdaman mo para sa dalawa. Pero sabi ko na nga, yung pagmamahal mo sa tatay ng iyong siyota ay maling-mali. Ngayon, ang dapat mong gawin, siyempre kung ang tatanungin mo, piliin mo si Tesla. Kasi magpakasal kayo, kasi pag pinili mo si Tesla, walang pamilyang mawawasak. Buo pa rin yan ang pamilya nila, ang relasyon ng mag-ama, buo pa rin yan, hindi yan mawawala. Tapos yung relasyon yung dalawa ng kanyang tatay, sa tingin ko sa darating na araw, dahan-dahan magagawa nyong
itigil yan pareho. Siyempre, ang magiging biyanan mong, ang magiging father-in-law mo, kahit paanong sabihin natin, ama pa rin yan ng iyong syota. May intindihan niya na ang sitwasyon yung dalawa ay hindi tama. Dahan-dahan. Kung ako nga talaga ang tatanungin mo, itigil nyo na ngayon din. Kaso binibigyan rin kita ng konsiderasyon kasi sabi mo, mahirap. Di mo kayang mawala ang isa man sa kanila. Kaya yan ang pinakamagandang gawin mo. Piliin mo si Tesla, walang mawawasak na pamilya, at yang magiging father-in-law mo, may intindihan niya ang sitwasyon nyo na kailangan ng itigil. At darating ang araw, makikita nyo na lang dalawa na paunti-unti na itigil nyo ang inyong relasyon. Medyo hindi yan madali, pero paunti-unti, hindi gaanong masakit yan sa parte nyong dalawa. Sa muli, maraming salamat sa pagbabahagi mo ng iyong kwento. Mga kaibigan, kung meron po kayong kwentong nais na ibahagi, ipadala lang sa aking email, titomarcos@yahoo.com at titomarcos@gmail.com. Maraming salamat po.